Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1311 hanggang 1320. Napansin ni Zeke na medyo nakakatuwa ang mga kalokohan nila at patagang tumawa sa isang sulok. Mukhang hindi kumibo si Severin. Nakakasakit ng ulo ang pagharap sa isang babaeng hindi makatwiran gaya ni Felicia. Sa huli ay tumanggaw na lamang siya at sumuko. Sige. Maaari kang sumama kung gusto mo. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo dahil wala kayong natamong tagumpay ni Megan. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Lily. Nagtaas siya ng kamay at sinabing, "Sir, bakit hindi mo kami payagan na sumama sa iyo? Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Nandyan kami para protektahan sila tuwing wala ka." Tumayo na rin si Wendy. Tama. Sigurado akong malakas kami para protektahan sila. Kumunat ang noo ni Severin at tinuro. Ngunit pinapayagan lamang ng imbitasyon ang maximum na 5 tao. Well. Napangiti si Wendy. Hindi ka namin sasamahan sa handaan. Paprotektahan lang namin sina Miss Megan at Madam Felicia kapag hindi sila dumalo sa handaan. Magandang ideya iyan. Wala silang problemang protektahan tayo. Dahil sapat na ang kanilang pagkamit. Tumanggaw si Megan bilang pagsang-ayon. Nakangiting sabi ni Severin. Oo naman. Maaaring sumama sina Wendy at Lily. Ang 4 na iba ay kailangang manatili dito at protektahan ang South County Mansion. Oo, sir. Sina Lily at Wendy ay nagpalitan ng masayang tingin sa isa't isa. Kung gayon, Mr. Zeke, oras na para ipakita ko sa iyo kung saan ka tutuloy. May ilang bakanteng villa doon, kaya huwag mag-atubiling pumili ng alinman sa mga ito. Sabi ni Severin sabay sulyap kay Zeke. Huwag kang mag-alala kung gagawin natin, kung gayon. Nakangiting sabi ni Zeke. Napaisip si Severin at tinanong si Megan. Pwede bang magpa-reserve ka ng restaurant para sa hapunan? Ipauubaya ko na lang sa iyo kung ayos lang. Hihihi. Walang problema. Nakangiting sagot ni Megan. Minsang dinala ni Severin si Zeke at ang iba pa sa mga villa. Sinabi niya. Ang 3 ito ay walang laman, kaya pumili ka. Ang mga katulong ay gagawa ng gawaing bahay araw-araw. Tumanggaw si Zeke. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang palad at gumawa ng higit sa 33 grado na mababang ranggong espiritual na mga halamang gamot. Iniwan niya sila sa harap ni Severin at sinabing, "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tabletang iyon kanina. Wala akong anumang maibibigay sa iyo bilang kapalit, ngunit naniniwala ako na magagamit mo ang mga espiritual na halamang ito ng mas mahusay kaysa kanino man. Ako, para sa isa, ay hindi maaaring gawing Pildores." Agad namang nagningning ang mga mata ni Severin nang makita iyon. Kinuha niya ang lahat ng spiritual herbs at sinabi kay Zeke. Napakahalaga ng Reg Along ito. Masama ang pakiramdam ko na tanggapin ang maraming espiritual na halamang ito ng sabay-sabay, ngunit nagkataon na ang aking supply ng mga ito ay nauubusan. Sa sinabi ni Severin ay may biglang pumasok sa isip niya at awkward siyang nagtanong. Nagtataka ako kung mayroon kang anumang 3rd grade medium rank herbs. Sinusubukan kong pinuhin ang ilang 3rd grade medium rank na gamot, ngunit ang mga espiritual na halamang ito ay napakahirap hanapin. Wala akong kahit ano ngayon. Kabanata 1312. Natural na inalis ni Severin ang katotohanan na isa na siyang 3rd grade medium rank alchemist. Nawalan ng masabi si Zeke. Gaano ba siya kaiyahiya? Nabigyan ko na siya ng maraming 3rd grade low rank herbs, at humihingi na siya ngayon ng mga medium rank. Gayunpaman, ang mga pagkalugi na kanyang pagdurusa sa pabor sa gayong karampatang alchemist ay magiging sulit sa mga pakinabang kung bibigyan siya ni Severin ng higit pang mga table tasks sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang mga epekto na dulot ng isa sa mga tabletang ito ay nagkakahalaga ng pagkawala ng ilang mga espiritual na halamang gamot. Ngumiti siya at naglabas ng 7 sanga ng mga halamang gamot sa pangatlong grado na medium rank. Napakahirap hanapin ang mga ito. Mayroon kaming ilang pabalik sa Skystream Province Mansion, ngunit karamihan sa mga ito ay itinatago ng 5th Elder. Hindi siya sumama sa amin, kaya ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Sumulyap si Severin sa kanila at kumuha ng 6 sa 7. Maraming salamat sa mga ito.
Ang huli ay hindi angkop para sa alchemy, kaya hindi ko ito tatanggapin. Hahaha. Ayos lang, walang anuman. Itinabi sila ni Zeke at ngumiti ng pilit. Maaari akong magkaroon ng isang tao na maghatid ng higit pa sa iyo kung may makita ako sa hinaharap. Magkaibigan tayo, pagkatapos ng lahat, at ikalulugod kong tulungan ka hanggat pinapayagan kang gumawa ng pag-unlad sa alchemy. Sisiguraduhin kong ibabalik ko ang pabor sa susunod. Ngumiti si Severin. Alam niyang tinutulungan siya ni Zeke dahil kapalit ng pagtanggap ng mga table tasks sa hinaharap. Kinagabihan, inihatid ni Severin at ng iba pa ang grupo ni Zeke para kumain. Sa sumunod na 2 araw, nagkaroon ng librerag oras si Severin at sa gayon ay nakapagpino ng ilang mga table tasks. Nang oras na para maglakbay patungong Ulang City, sabay-sabay silang umalis at dumating kinaumagahan. Mayroon akong ilang mga villa dito, kaya't gawin ang iyong sarili na parang nasa mo bahay. May 2 araw pa bago ang pagdiriwang ng kaarawan, kaya't magpahinga muna bago iyon at samantalahin ang pagkakataong mamasyal sa paligid ng lungsod. Inakay ni Zeke si Severin at ang iba pa sa isang villa at nakangiting sabi. Napatingin si Megan sa lugar at umirap. Napakalakas mo, Mr. Zeke. Hindi ko akalain na magkakaroon ka rin ng mga ari-arian sa Ulang City. Napangiti si Zeke. Bueno, ang hari ay humihiling ng isang madla sa amin paminsan-minsan, kaya napagpasyahan ko na mas maginhawang bumili ng ilang villa dito. Maaari kang pumunta at manatili dito sa halip na sa isang hotel tuwing bumibisita ka. Hahaha. Huwag mong pansinin kung gagawin din namin. Nakangiting sabi ni Megan. Sa kabilang banda, nasa ibabaw din ng buwan si Nana. Nag-thumbs up siya sa tatay niya at sinabing. Nakakamangha ka, tatay. Napakahusay ng iyong plano. Hindi malalaman ni Severin kung ano ang darating para sa kanya. Malamang na matutuwa siya sa pagtanggap ng iyong imbitasyon. Ngumiti ng mapait si Logan. Siya ay isang talentadong tao, at siya rin ay isang gobernador ng county. Ang pagpatay sa kanya ay hindi nararapat. Maaari lamang natin siyang i-castrate at sirain ang kanyang tagumpay. Hindi natin nais na siya ay magdulot sa atin ng anumang problema sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong kasing talino niya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Tumanggaw si Nana. Sasabihin ko kay Franco kung gayon. Matutuwa siyang marinig iyon. Si Severin ay walang kaalam-alam sa kanyang nalalapit na pagkakastrate. Sigurado akong nasasabik siya na may pagkakataon siyang makilala ka. Nakangiting sabi ni Nana. Hindi iyon mangyayari. Kapag natapos na ang piging, hihilingin ng aking tatay na makipag-usap sa kanya ng pribado. Pagkatapos ay dadalhin siya sa punong tanggapan ng Shadro, kung saan gagawin nila ang gawain. Hindi ito makakaapekto sa pagdiriwang ng kaarawan. Tumanggaw si Leslie na may bahagyang ngiti. Magandang malaman iyon. Natutuwa akong mapaghiganti sa wakas ang anak ko. Hahaha. Malamang na masaya siya dahil makikilala niya ang hari. Ang pag-iisip na malapit na siya sa kanyang wakas ay nagpapasaya sa akin. Nagpantasya si Franco at nakangising sabi. Nakangiting sabi ni Leslie. Mayroon pang 2 araw na natitira bago ang piging, kaya malamang na nasa lungsod na si Severin. Napangiti si Franco. Hayaan siyang magsaya sa kanyang mga huling araw. Dahil wala tayong ibang gagawin ngayon, bakit hindi tayo mamili? Nananabik na tumingin kay Franco si Nana, na parabang nakalimutan na niya ang kanyang pagpapaputi. Napaawang ng ilang beses ang mga labi ni Franco. Sa huli, ngumiti lang siya ng alanganin at pumayag sa hiling nito. Oo naman. Wala rin naman akong gagawin, kaya lumabas na tayo at mamasyal. Saka siya masayang umalis kasama siya. Nakapili na ako ng kwarto ko. Hihihi. Pwede na ba tayong lumabas at mamasyal sa syudad? Nagsusumamong tanong ni Megan kay Severin pagkatapos pumili ng kwarto sa villa ni Zeke. Tumanggaw si Felicia at sinabing, hindi tayo madalas magkaroon ng pagkakataong bisitahin ang isang lugar na tulad nito. Sa tingin ko dapat nating sulitin ang ating oras dito at bisitahin ang maraming lugar hanggat maaari. Walang magawang tumanggaw si Severin. Wala naman akong pagpipilian ngayon di ba? Tara na, isama mo na rin sina Wendy at Lily. Oo, sige.
Bababa ako at sasabihin ko sa kanila. Agad na tumakbo pababa si Megan. Natural, nagtag din sina Sheila at Dayan. Hindi nagtagal ay umalis sa villa ang kanilang grupo ng 7 tao at namili. Hoy, Severin, sa tingin mo ba magseselos ang ibang mga gobernador ng county kapag nalaman nilang ikaw lang ang nakakuha ng imbitasyon? Nakakatuwang isipin ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha kapag nalaman nila ang nangyari. Tuwang-tuwa na sabi ni Megan habang naglalakad. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pagsang-ayon kay Megan. Siyempre, ipinapakita nito na ang hari ay tumingin sa kanya sa parehong antas bilang isang gobernador ng lalawigan. Sa kabilang banda, nag-isip sandali si Wendy at gumawa ng haka-haka. Sa tingin mo, may pagkakataon bang may nag-leak ng impormasyon tungkol sa alchemy level ni Mr. Severin sa hari? O baka sinabi nila sa hari na super high attainment si Mr. Severin? Kaya ba na-curious siya sa iyo at gustong makilala ka? Marahil ay iniisip niya na henyo ka. Parang nagkaroon ng sandali ng kailan-awan si Severin nang marinig iyon at sumimangot din. Maya-maya, tumango siya. Maaaring tama ka. Ang tanging mga tao na nakapagsabi ng aking pangalan at nagrekomenda na imbitahan ako sa handaan ay ang 4 na iyon o si Mr. Zick. Hindi napigilan ni Dayan ang mapangiti sa sinabi ni Severin. Siya lang marahil ang nag-iisang tao sa mundo na maglalakas loob na sumangguni sa 4 na Diyos ng digmaan ng napakabaliw. Sir. Sir. Tignan mo yung mga hot chicks dyan. Hihihi. Ang dami ng magagandang babae sa Ulang City ay doble pa sa Flowin City natin. Pahayag ng isang bodyguard sa isang binata. Nagningning ang mga mata niya nang makita ang mga babae sa grupo ni Severin at halos maglaway na siya sa kagandahan nito. Isang binata na may kasamang 2 magagandang babae sa magkabilang gilid niya ang naglalakad na nauuna lang sa bodyguard na sinulyapan niya si Sheila at ang iba naman ay sa udyok ng bodyguard niya at namangha sa kagandahan nila. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakitang kaakit-akit ang 2 niyang kasamang babae. Mr. Serge. Malambing na sabi ng isa sa mga babae kay Serge nang makita itong nakatitig sa grupo ng mga babae. Medyo nakaramdam siya ng selos ng mga sandaling iyon. Tumingin si Serge sa mga babae at sinabi sa kanila. Maaari kayong 2 na mamili nang wala ako sa ngayon. Lalong nagalit ang 2 babae nang marinig iyon. Ang mayayamang kabataang tulad niya ay mahirap makuha, at sa kasamaang palad ay hindi nila nagawang panatilihin siyang interesado sa kanya. Sige. Tawagan mo kami kapag libre ka, okay. Kahit sobrang sama ng loob nila, wala silang pagpipilian kundi ang malungkot na umalis. Kilala mo ba siya? Nakita mo na ba siya dati? Bakit ang dami niyang magagandang babae sa paligid niya? Malamig na ngumiti si Serge at tinanong ang mga bodyguards niya. Sagot ng isa sa kanila. Hindi ko pa siya nakikita noon, ngunit wala kang dapat ikabahala. Anak ka ng gobernador ng Juiling Province, kaya walang masyadong tao na hindi mo kayang masaktan. Ang isa pang lalaki ay tumango bilang pagsang-ayon pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bukod sa mga anak ng ibang province governors, ang hindi lang natin kayang i-provoke ay ang 4 na war gods at ang mga anak ng 3 commander. Oh, at ang mga anak ng hari, syempre. Maliban sa mga taong iyon, ang lahat sa Dracodem ay patas na laro. Hahaha. Kung ganun, hindi naman dapat maging problema para kunin ko ang mga babae niya diba? Tumawa si Serge na may matinding kasakiman sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nadama ng isang nasa katanghaliang gulang na bodyguard na kailangang humakbang pasulong at paalalahanan siya. Sinabi sa iyo ng iyong ama na huwag gumawa ng anumang gulo sa Ulang City. Sa tingin ko ay dapat tayong maging mahinahon dito. Hindi natuwa si Serge sa narinig. Umasim ang kanyang ekspresyon at malungkot na sinabi. Paano ito magdudulot ng gulo? Hindi ko itatanggi na binalaan niya ako na huwag magdulot ng anumang gulo, ngunit ang konteksto dito ay ibang-iba. Ang pananakit sa babae ng ibang lalaki ay halos hindi itinuturing na nagdudulot ng gulo, okay. Huminto siya noon. Mayabang na turo. Hindi naman war god ang lalaking iyon o ano. May kamalayan naman ako na may mga tao na hindi ko dapat pakialaman, at nakilala ko na silang lahat noon pa. Dahil ang lalaking ito ay hindi kabilang sa mga taong hindi ko ma-provoke, wala talagang dapat ikatakot.
Lumabas ang isang bodyguard at tumabi kay Serge. Hindi mo ba iniisip na parang isa kang natatakot na pusa, Ferrek? Lahat tayo dito ay mga level 8 warrior kings. Ano ang dapat nating katakutan? Sinubukan ng isa pang lalaki ang pabor kay Serge at agad nang umiti. Oo nga. Si Mr. Serge ay anak ng isang gobernador ng probinsya. Wala siyang magiging problema sa pagkuha ng mga babae ng lalaking iyon. Ano ba, hindi na niya kailangan na kunin siya ng puwersa. Kung ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila, maaaring masayang ibigay ng lalaki ang kanyang mga babae kay Mr. Serge. Tawa ng tawa si Serge nang marinig iyon. Ha. Tama si Murek. Inalok pa ng isa sa mga gobernador ng county ang kanyang asawa sa akin kapalit ng tulong ng aming pamilya. Hihihi. Wala kang ideya kung anong uri ng mga bagay ang gagawin ng mga tao para sa kapangyarihan at pakinabang. Baka mabasa pa niya ang kanyang pantalon sa takot pagkatapos malaman kung sino ka. Doon niya napagtanto na walang kwenta ang paglaban. Masiglang sabi ni Murek, at nagpatuloy sa pag-itlog kay Serge. Patunayan mong mali si Ferrek dahil hindi siya naniniwala sa iyo. Nakangiting naglakad si Serge papunta kay Severin at sa iba pa. Tara na, Ferrek. Oras na para ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ko. Abala si Severin sa pakikipag-chat nang pigilan siya ni Serge. Napansin niya na ang pagmamasid sa mga babae at naiinis sa ay ang baluktot na ekspresyon ng huli. Huwag hamarang sa daan. Tumabi ka kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Sabi ni Severin, malamig na tinitigan si Serge. Nagngangalit si Serge sa galit at sinabi kay Severin. Mayroon kang ilang mga bola na nagsasalita sa akin ng ganyan. Malamig na ngumiti si Murek. Ikaw ang kauna-unahang taong naging matapang. Kilala mo ba kung sino siya? Baka pagsisihan mo ang sinabi mo kung gagawin mo iyon. Ha. Siguradong bastos kayong mga lalaki. Kilala niyo ba kung sino siya? Kayo ang magsisisi. Natawa si Megan at namumutla. Napakaliit ng tingin niya sa mga taong iyon. Oh. Sabihin mo sa akin. Nahihiya akong malaman kung nakakatakot ba ang kanyang pagkakakilanlan. Humalukip-kap si Murek sa harap ng dibdib at may mapaglarong ngiti sa labi. Sabi ni Megan. Siya ang gobernador ng South County. Dapat kang sumigaw ngayon kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Isang gobernador ng county. Kaya siya ay isang taong may mataas na katayuan. Napangiti si Serge sa narinig. Medyo kinabahan ako bago malaman kung sino siya, ngunit wala na akong dahilan para matakot pa sa kanya pagkatapos sabihin na siya ay gobernador ng county. Sabi ni Murek. Ngayon, oras na naming magpakilala. Kilala mo ba kung sino ang binatang ito? Siya si Serge Wanbury, ang nag-iisang anak na lalaki ng gobernador ng Juilink Province. Siya ang magiging tagapagmana ng Wanbury. Anak ng gobernador ng probinsya. Sina Megan, Sheila, at iba pa, ay nagpalitan ng nagtatakang tingin sa isa't isa. Nang makita ni Serge ang kanilang reaksyon, naisip niya na si Severin at ang iba pa ay natatakot sa kanya. Ngumiti siya ng mayabang. Naiintindihan mo ba kung sino ang kausap mo ngayon? Maglakasloob ka bang gumawa ng ganyang bastos na pananalita sa anak ng isang gobernador? Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan kapag nalaman ng tatay ko ang ginawa mo. Inaasahan ni Serge ang natatakot na tingin mula kay Severin at sa iba pa. Inaasahan niyang magpapatira pa sila sa harap niya ng may ngiti at subukang pasayahin siya sa pag-asang mapatawad siya. Kapag nangyari iyon, kailangan na lang niyang iparamdam sa kanila na hahayaan niyang mag-slide ang lahat kung papayagan siyang makasama ang babae ni Severin sa loob ng ilang araw. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay natuklasan niya na kahit si Severin o ang mga babae ay walang reaksyon na inaasahan niya. Sa halip, ngumiti si Severin at mahinahong sinabi. Kaya anak ka ng isang gobernador ng probinsya. Ang kayabangan mo ay nagpaisip sa akin na ikaw ay isang malaking shot. Tumigil sandali si Severin bago nagpatuloy. Ang pagiging anak ng gobernador ng probinsya ay hindi nangangahulugan na maaari kang hamarang sa daan ng ibang tao, o gusto mo bang makipagkita sa akin sa ilang kadahilanan? Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Serge. Umasim ang ekspresyon niya, at naikuyom niya ang mga kamao habang nakatitig kay Severin. Isa ka talagang mangmang.
Hindi mo ba alam na may kahihinatnan kapag nasaktan mo ako? Si Murek, ang bodyguard, ay humakbang pasulong at sinabi. Sa tingin ko dapat natin siyang turuan ng leksyon sa pagiging ignorante niya. Marahil ay malalaman niya kung ano ang dapat niyang gawin para mapawi ang iyong galit kapag nakaramdam siya ng sakit. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ngumisi si Severin. Kinuyam niya ang kanyang kamao at nagpakita ng espiritual na enerhiya. Iyon ay dahil ako ay sapat na malakas. Bilang isang level 8 warrior king, ang pagmamataas ni Murek ay nakataya. Ang espiritual na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan sa sandaling na ikuyom niya ang kanyang kamao. Agad siyang sumugod at binato ng suntok si Severin. Ikaw ang humiling nito. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao at hinampas ang pag-atake. Isang malaking dagandong ang narinig, at ang impact ay tumalikod kay Murek ng ilang metro bago siya bumagsak sa lupa. Si Murek ay lubos na hindi makapaniwala. Nahihirapan siyang tumayo at niluwa ang isang subo ng dugo. Murek. Kinilabutan si Serge nang makita ang nangyari, at ganoon din ang naramdaman ng iba pang bodyguard. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ng paghaharap na ang suntok ni Severin ay halos kapantay ng isang level 9 warrior king. Kung gayon, gusto mo bang lumapit ang iyong mga nasasakupan at magdusa ng higit na kahihiyan? Malamig na ngumiti si Severin kay Serge. Ikaw. Galit na tumingin si Serge kay Severin. Nakaramdam siya ng pagkawasak dahil alam niyang wala sa kanyang mga tauhan ang makakapantay ni Severin. Samantala, nagkataong nasa paligid si Franco kasama si Nana. Nang makita niya si Severin ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siya yon. Siya. Ibig mong sabihin, si Severin. Bakas ang galit sa mga mata ni Nana habang nakatingin sa direksyon na tinitingnan ni Franco. Tumango si Franco. At sa hitsura nito, tila nakikipag-usap siya kay Serge. Mukhang nag-e-enjoy siyang gumawa ng gulo. Sabi ni Nana na nagngangalit ang mga ngipin. Mamamatay na rin siya sa lalong madaling panahon, kaya hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya sa kanyang mga huling sandali. Sabi ni Franco. Oo. Hindi niya magagawang manakat ng ibang tao kapag namatay na siya. Napanganga si Serge nang malaman niyang wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang nakakakuha kay Severin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malungkot na inakay sila. Panalo ka sa pagkakataong ito. Tara na, mga Kazma. Ngumiti nang walang pakialam si Severin at umalis kasama si Dayan at iba pa. Halika, lahat, ipagpatuloy nating i-enjoy ang ating araw. Nakalakad na si Serge ng kanyang mga tauhan nang may galit na sabi ni Murek. Kalokohan. Ang swerte natin ngayon. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong tagumpay ang isang county governor. Bakit wala man lang sa atin ang nakarinig tungkol sa kanya noon? Hindi ko inaasahan na ang isang county governor ay magkakaroon ng level 9 warrior king attainment. Hindi ako uupo lang at hahayaan siyang makawala sa pagpapahiya sa akin. Sasabihin ko sa tatay ko na magpadala ng mas malalakas na lalaki para maayos siyang makitungo. Galit na napabuntong hininga si Serge pagkatapos ng kanyang pinagdaanan. Sumuko ka na lang sa kagustuhang makaganti. Ipapahiya mo lang ang buong pamilya mo dahil wala sa mga tauhan mo ang mananalo laban sa kanya kahit padalhin ng tatay mo ang mga elder ng pamilya mo. Babala ni Franco, napapalapit sa kanila kasama si Nana at ang kanilang mga bodyguard. Mr. Franco. Prinsesa Nana. Agad naman silang binati ni Serge na may paggalang. Sina Franco at Nana ay ang uri ng mga tao na hindi niya kailanman manggahas na pukawin. Isang karangalan ko na makilala ka dito. Nakangiting sabi ni Franco. Nasaksihan lang namin ang nangyari sa pagitan niyo ni Severin. Ikinalulungkot kong sinira ito sa iyo, ngunit maaari mong kalimutan ang tungkol sa paghihiganti. Kahit ang tatay mo ay hindi makakalaban sa lalaking iyon. Hindi pwede yan. Warrior Emperor ba siya o ano? Napabuntong hininga si Serge nang marinig iyon. Napangiti tuloy si Franco at sinabing, oo, napakataas ng kanyang natamo, at kahit ang aking ama ay hindi kapantay sa kanya. Hindi mo rin siya dapat saktan. Ano? Paanong ang tatay mo ay walang kalaban-laban sa kanya? Hindi ba si Mr. Leslie ay level 2 Warrior Emperor?
Nagulat si Serge at ang kanyang mga bodyguard sa narinig, kaya noong una ay naisip nilang mali ang pagkarinig nila sa pahayag ni Franco. Hindi makapaniwalang tanong ni Murek. Hindi mo naman hinihila ang binti namin, di ba? Paanong posible iyon? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Mapagkakatiwalaan mo ako. Paniniguro ni Franco. Sabi niya sa kay Serge. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala na hindi ka makakapaghiganti. Makikilala ni Severin ang kanyang katapusan kinabukasan. Hindi ba iyon ang araw ng ika-30 kaarawan ng panganay na prinsipe? Inimbitahan din ba si Severin sa handaan? Pinagsama ni Serge ang dalawa at nagtanong. Ngumisi si Nana. Kayo ang mga iniimbitahan sa piging. Siya ay lumalakad sa isang bitag. Alam ni Serge kung ano ang nangyayari sa sandaling marinig niya iyon. Nakangiti niyang sabi. Kaya nagpaplano ka rin na tumulong sa pagpapaalis sa lalaking ito, kamahalan. Wala na siguro akong dapat ipag-alala. Natuwa siya sa narinig dahil ang pagkamatay ni Severin ay may iwan ang mga babaeng iyon na walang maaasahan. Pagdating doon, masaya niyang paglaruan ang mga ito hanggat gusto niya. Lalo siyang natuwa nang maisip niya iyon, at sabik siyang panoorin ang paglalahad ng drama. Si Severin, Diane, at ang iba pa ay hindi naapektuhan ng maikling episode na iyon. Maghapon silang nag-enjoy sa mga pasyalan sa Ulang City at bumalik sa kanilang tinutuluyan nang magdilim ang kalangitan. Pagbalik nila, inutusan na ni Zeke ang ilan sa kanyang mga tauhan na maghanda ng handaan para sa kanila. Hahaha. Pumunta ka kaagad, Severin. Magkakaroon tayo ng isang napakagandang handaan ngayong gabi. Sumenyas agad si Zeke nang makita ang pagbabalik ni Severin. Hahaha. Sige, hayaan mo akong gawin ito. Tumawa si Severin. Saka siya pumunta sa table at umupo. Hulaan mo, may pasok tayo, ha? Nakangiting sabi ni Megan. Inimbitahan ko ang isa sa mga sikat na chef ng Ulang City na maghanda ng aming pagkain. Ang alak na ating iinuman ay ginawa lamang sa Ulang City. Nakakamangha ang lasa, at umiinom ako ng marami nito tuwing narito ako. Nakangiting sabi ni Zeke. Nasiyahan ang lahat sa isang marangyang hapunan. Kinabukasan, namili si Severin kasama sina Diane at Megan dahil may librerag araw din sila. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay dumating ang araw na dadalo sila sa pagdiriwang ng kaarawan sa palasyo. Ang paligid ng palasyo ay napapaligiran ng isang malaking pader, at ang buong lugar ng palasyo ay halos kasing laki ng isang lungsod. Matatagpuan ito sa gitna mismo ng Ulang City, at tanging mga inimbitahan lamang ang maaaring makapasok. At nandito na tayo. Kahit na natatakot ako na hindi ka sapat. Ang natitirang 2 pwesto ni Zeke ay nakalaan para sa iyong 2 bodyguard na sumama sa atin. Paalala ni Severin pagdating nila sa gate. Nagkataon na mayroon akong 2 bakanteng pwesto na natitira. Marahil ay maaari silang sumama sa akin. Isang lalaki ang nag-alok ng hindi inaasahan. Si Horace, isa sa mga war gods, ay dumating kasama ang 2 pang kasama. Mr. Horace, ikinagagalak kitang makilala dito. Hahaha. Nakangiting sabi ni Zeke nang makita si Horace. Medyo matagal na, bati din ni Severin. Lolo. Tuwang-tuwang sabi ni Wendy habang tumatakbo papunta kay Horace. Siya ang apo mo. Halos himatayan si Severin nang marinig iyon. First time niyang malaman na si Wendy ay apo ni Horace. Si Severin ay nagkaroon ng medyo gawa-gawa na pagpapahayag kapag naalala niya si Horace na binanggit ng maraming beses na siya ay may isang magandang apo na nais niyang ipakasal kay Severin. Nagsimulang magtaka si Severin kung partikular na inayos ni Horace na maging bodyguard niya si Wendy sa kadahilan ng iyon. Agad namang ngumiti si Horace at sinabing, "Oo, hindi ko lang sinabi sa iyo. Hahaha. Marami siyang mapapala sa pagiging malapit sa iyo. Sinabi niya sa akin na level 9 Warrior King na siya, at hindi magtatagal bago siya magkaroon ng pambihirang tagumpay sa Warrior Emperor kapag nakakain siya ng isa sa iyong mga table tasks." Hahaha. Nakangiting lumapit si Lily at sinabi kay Severin. Bago kami umalis sa South Link City, sinabihan ni Wendy ang kanyang lolo na magtabi ng 2 pwesto para makadalo rin kami sa handaan. Pagkatapos ng lahat,
Ang bawat imbitasyon ay may kota na 5 tao. Hindi nakaimik si Severin. Ngumiti lang siya ng pilit at sinabi. Hulaan ko na ako lang ang hindi nakakaalam tungkol dito. Sa simula pa lang ay plano na ninyong dalawa ito. Hindi lang ikaw. Blankong sabi ni Sheila. Wala rin kaming ideya ni Dayan tungkol dito. Nahihiyang sabi ni Felicia. Oh, Wendy. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang apo ni Mr. Horace? Napakaranggal ng katayuan mo. Kailangan kong umasa sa iyo para protektahan ako, at humiling pa nga ako ng tulong mo sa pagdadala ng mga gamit tuwing mamimili ako. Paano ko hahayaan kang gawin ang lahat ng gawaing iyon para sa akin? Halos hindi ko na kayang harapin ang sarili ko. Nakangiting sabi ni Wendy. Walang kwenta kung ibubunyag ko to sa inyong lahat. Bodyguard ako ng pamilya nyo, tapos nag-volunteer ako sa posisyon na to. Sabi ng lolo ko, sobrang lakas niyang tao, kaya na-curious ako kung anong klaseng tao siya. Malapit din kami ni Lily, kaya sinigurado kong sasama siya. Oo, pumayag naman si Lily. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi mahalaga. Si Mr. Severin ay napakalakas, at nakatanggap kami ng hindi mabilang na mga benepisyo. Mula sa kanya bilang kapalit ng paglilingkod sa kanya. Iginagalang namin siya at masaya kaming ayalay ang aming sarili sa kanya. Ha ha ha. Sa loob tayo mag-usap, ha? Tumawa si Horace. Tanong niya kay Severin. Nagtataka ako kung bakit ikaw ang nag-iisang gobernador ng county na inimbitahan ng hari. Napansin ko na medyo kakaiba nang sabihin sa akin ni Wendy ang tungkol dito. Napahinto si Horace sa pag-iisip bago nagtanong. Posible bang inimbitahan ka niya dahil alam niya ang tungkol sa lakas mo? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Severin sa kanyang narinig. Hindi niya maiwasang magtanong. Akala ko inimbitahan ako ng hari dahil may binanggit sa kanya ang isa sa inyong 4 tungkol sa akin. Sa palagay ko mayroong higit pa dito kaysa sa una kong naisip. Nakangiting sabi ni Horace. Ano pa ba ang meron dito? Ito ay pagdiriwang ng kaarawan lang naman. At bukod dito, sa iyong lakas, halos wala kang dapat ikatakot. Tumanggaw si Severin. Totoo iyan. Ang pagiging sapat na malakas ay nagpapahintulot sa akin na walang takot. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pasukan ng palasyo. Nang nasa loob na sila ng palasyo, nagbigay si Zeke ng maikling pangkalahatang ideya ng palasyo sa lahat. Ang mansyon sa unahan ay ang palasyo. Ang mga tirahan dito ay pangunahin para sa kanya at sa kanyang mga kababaihan, habang ang mga naroon ay para sa kanyang mga anak. Kahit na ang piging ngayon ay gaganapin upang ipagdiwang ang kaarawan ni Prinsipe Philip, ang venue ay sa pangunahing palasyo. Matamang tumanggo si Severin. Hindi nagtagal ay pinangunahan ni Zeke ang grupo sa mismong palasyo. Pagdating nila malapit sa pasukan, narinig nilang nag-anunsyo ang taong namamahala sa pagre-record ng mga regalo. Dumating na ang gobernador ng Skydra Province, si Mr. Seymour Enderby, kasama ang kanyang pamilya upang ipagdiwang ang kaarawan ng panganay na prinsipe. Mapagbigay silang nagbigay ng 30 2nd grade high-rank spiritual herbs at 23rd grade low-rank spiritual herbs. Dumating na ang mga tao sa side ni Seymour at nagpresenta ng kanilang mga regalo. Napaawang ang bibig ni Zeke nang marinig ang anunsyo. Sabi niya sabay ngiti ng pilit. Napaka mapagbigay niyan para kay Seymour. Salamat sa kabutihang inihanda ko ang aking regalo ng maaga. Kung naibigay ko sa iyo ang lahat ng 3 grado na mababang ranggong mga halamang pang-espiritual, baka mapahiya ako ngayon. Ngumiti lang si Severin bilang tugon at hindi nagkomento tungkol doon. Napasulyap siya sa balikat at nakita ang isa pang pamilyar na figure. Nandito rin si Mr. Stewart at ang kanyang anak na babae.